Iimbestigahan daw ng Senado ang pagkamatay ng San Beda Law student na si Andre Marcos. Nakakapagtaka daw kasi na sa panahon ngayon kung saan itinuturing ng krimen ang hazing, tila mas dumarami pa ang mga kaso nito. Aminado naman ang ilang opisyal ng gobyerno na maging sila dumanas din ng hazing sa fraternity. May report si Claire Delfin. Bukod sa parehong mga politiko at abogado, may isa pang common denominator sina Vice President Jejo Marbinay at Senator Kiko Pangilinan. Yan ay ang pagiging frat men habang sila'y nag-aaral ng abogasya sa University of the Philippines. Alpha Phi Omega ang fraternity na sinalihan ni Binay, habang Upsilon Sigma Phi naman si Pangilinan. Nung panahon nila, hindi pa raw krimen ang hazing kaya sumuong din sila sa mahirap at masakit na karanasan ng hazing. Yung fraternity namin, dati-dati may hazing. Ako, na-hazing ako. Nagdaan ako talaga sa hirap dyan. Nagdaan ako sa Indian Run, may paddle. Noon ang sinasabi, pagka walang pinaghirapan, walang pinahunan. Yung pagiging membro. Noon. Nung panahon namin, wala pang anti-hazing law noon. But you went through hazing then? Well, we went through our own initiation rights, but hindi naman tulad ng mga nangyayari ngayon na nare-resulta sa ganito. Pero puna nila, kung kailan naging bawal ang hazing, saka naman mas lumalaraw ito. Lumabis na yung proseso, no? na nakamamatay na hindi naman dapat. June 1995 nang pinirmahan ni dating Pangulong Fidel Ramos ang anti-hazing law ng bansa. Ibig sabihin, 17 years na tayong merong batas na nagbabawal si hazing. Pero kung bakit nangyayari pa rin ito hanggang sa ngayon, ay hindi raw kakulangan ng batas. Sa batas kasi, reclusion perpetua o life imprisonment ang parusa kapag ang hazing ay nagresulta sa pagkamatay ng biktima. Ang sentensya life imprisonment. In other words, capital punishment na So wala nang mas titindi pa sa parusa. Ang problema ay mukhang mabagal ang paglilitis sa mga kasong katulad nito, nagtatagal. Kaya patuloy na naglalakas ang loob ng ating mga kabataan. Pero si Senate President Juan Ponce Enrile, na isa ring fratman mula sa Sigma Rho fraternity sa UP, gustong makita kung may butas ang ating anti-hazing law. Agad niyang inutos sa Senate Committee on Public Order na alamin ang punot dulo sa pagkamatay ng San Beda Law student na si Mark Andre Marcos. Ito ang agarang tugon ng Senado matapos nagpunta rito kanina ang ilang kamag-anak ni Andre para humingi ng tulong. Look at the possibility of amending the laws, appropriate laws, to address this problem once and for all, including police protection if warranted for the family and the witnesses who will be coming forward. Ang mamumuno sa investigasyon na si Senador Honasan, bagamat miyembro rin ng isang frat, inaming may mapait na karanasan din kaugnay sa hazing. Namatay daw kasi sa hazing ang kanyang kapatid noong 1980s. I'm refraining from making my personal experience and experience of our family cloud the more important issue, which is strengthening the law. Sa ngayon, may 3 panukalang nakabinbin sa Senado para palakasin ang anti-hazing law. Claire Delfin, GMA News.